Sa episode na to, unti-unti nang nagiging malinaw ang mga tanong ni Victoria. Pero mukhang mas lalo lang itong nagiging komplikado. Matapos ang isang masayang pamamasyal kasama si Dr. Leonardo, tila ba pinaglalaroan na nga sila ng tadhana. Nakasalubong nila ang mga taong nakakilala sa nakaraan ni Victoria. Mga taong may kinalaman sa buhay na matagal niya nang kinalimutan. At heto pa ang twist. Bukas na ang ingranding kaarawan ng kambal ni Guillermo sa Hacienda Balboa at si Victoria ang napiling ipadala ng kumbento para tumulong. Magtatagpo na kayang landas ng magkahiwalay na mundo? Manatili tayong nakatutok dahil sa bawat takbang ni Victoria patungo sa nakaraan. May isang katotohanan na handa ng gumuho. Victoria POV. Nagbe-bake kami ng mga goods at products at sinusupply namin yon sa mga karatig na tindahan at mga grocery store. Dahil gawang kumbento nga ito, maraming tumatangkilik ng aming produkto na siyang nakakatuwa kaya naman nagiging abala din talaga kami. Buti na lang talaga at game na tumulong iba pang mga madre. Masayang bawat pagbe-bake. Walang nagrereklamong napapagod lalo na't lahat ng nakatira yata dito sa kumbento ay puro mababait. Kakatapos lang naming mag-pack ng mga produkto at kasalukuyan ako naglalakad patungo sa may garden na bigla kong lapitan ng isang bata. Kilala ko to, si Ana, isa sa mga rescue children at halos 3 taon na ding nakatira dito sa kumbento kasama ko. Ate Victoria, dumating po sila Doktora Vida at Dr. Leon. Ang dami po nilang dalang foods at toys. Nakangiting wika nito sa akin. Talaga? Naku, matutuwa na naman palang mga bata. Nasaan sila? Tanong ko dito. Nasa bakuran po. Busy din po sila sa paglalagay ng mga tables at tents kasi po may activities daw po na gagawin. Birthday daw po kasi ni Dr. Leonardo at gusto niya dito mag-celebrate. Sagot ito sa akin. Naku, ang galing naman. Halika, punta tayo nang makatulong. Sagot ko dito. Kagad din naman tong humawak sa kamay ko at ilang saglit lang sabay na kaming naglakad patungo sa bakuran na tinutukoy nitong si Ana. Pagdating namin doon, kaagad ko nakita si Doktora Vida. Kausap nito si Mother Teresa at nang mapansin nitong presensya ko, nakangiti itong lumapit sa akin. Victoria, tawag nito. Mula sa kung saan bigla namang dumating si Dr. Leonardo na may ngiting nakaguhit sa labi. Doktora Vida, Doc Leonardo, kumusta po? Maraming salamat sa pagdalaw niyo po ulit. Nakangiting wika ko. Hindi na ako nagulat pa nang bigla na lang akong yakapin ni Doc Vida. Sanay na ako sa ganitong klaseng pagbati nito sa akin. Sa tuwing dumadalaw ito dito sa kumbento, talagang niyayakap ako nito palagi na para bang sobrang namiss ako nito. Oo namiss namin ng mga bata. Isa pa, birthday ni Dr. Leonardo at mas gusto niya na dito mag-celebrate. Nakangiting sagot ni Dr. Vida sa akin. Happy birthday, Doc! Tsaka na matutuwang mga bata sa mga dala-dala niyong regalo. Sagot ko rin naman. Yup, mas masaya na sa ganitong lugar mag-celebrate ng birthday. Much better na gawing memorable ang lahat-lahat para sa kasiyahan ng mga bata dito. Sagot din naman ni Dr. Leonardo. Hindi ko maiwasang mapatitig dito. Ang alam ko, magpinsan itong si Dr. Leonardo at Dr. Vida. Sa bagay, parehong maganda at pogi kaya hindi nakapagtataka yun. Amen! Sagot ko din naman kaagad. Ilang saglit lang naging abala na kami. Napapansin ko na gusto pa yata akong kausapin ni Doc Vida. Kaya lang, dumating ng iba pang mga madre. Sinimulan din naman kaagad ang program. May painting activities para sa mga bata, baking at writing. May mga palaro din which is masaya. Marami ding pagkain kaya mas lalong nag-enjoy ang lahat-lahat. Tumagal din ng halos 3 oras ang activities bago natapos. Lahat ng mga bata masaya, kahit naman kaming mga workers dito sa kumbento, masaya din. Pati mga madre. Basta, very thankful kaming lahat dahil sa blessings na sinishare ng magpinsan dito sa kumbento. Victoria, pwede ka ba naming makausap? Nakangiting tanong sa akin ni Dr. Vida. Kaagad din naman akong tumango. Oo naman, walang problema. Sagot ko din naman dito at nagpatiunan na ako naglakad patungo sa pinakagitnang bahagi ng garden. Napansin ko na sumunod din si Dr. Leonardo sa amin.
Pero hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin yon. Walang dapat na ikabahala. Mababait ang mga taong ito at simula nung nawalan ako ng alaala, sila Doc Vida at Dr. Leonardo lang ang kilala ko sa outside world. Simula nung nagka-amnesia ako, tanging dito na lang kasi sa loob ng kumbento umiikot ang mundo ko eh. Kumusta ka na? Kumustang kalusugan mo dito? Nakangiting tanong sa akin ni Dr. Vida. Okay lang ako, Doc. Masaya ako dito at feeling ko sanay ako na mabuhay sa mga ganitong lugar. Ang inaalala ko lang kasi hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang mga memories ko. Hindi ko alam kung bakit pero sana soon, bumalik na, lalo na't feeling ko may mga mahalagang bagay akong nakalimutan na dapat kong maalala. Seryosong sagot ko dito. Napansin ko na nagkatinginan ang dalawa, pilit nang ngumiti at hinawakan ako sa kamay ni Doc Vida. Ang iyong nakaraan ay sobrang sakit, Victoria. Mas maigi na sigurong huwag mo nang alalahanin ang lahat at mag-focus ka na lang sa future mo. Seryosong sagot nito sa akin, kaagad din naman ako napakunot noo. Ano ang ibig mong sabihin? Teka lang, masakit? Ibig mo bang sabihin, bago ako nawala ng memories, may tao na gusto akong patayin? Nagtatakang tanong ko dito. No, hindi yun ang ibig kong sabihin, Victoria. Hindi. Doc, sa totoo lang, alam ko na may tinatago ka sa akin eh. Ibang sinasabi ng bibig mo kumpara sa nakikita ko sa katawan ko. Seryosong sagot ko dito. Natigilan naman to. May tao na nanakit sa akin noon. Alam ko yon. Nakikita ko yun sa mga peklat na nasa likuran ko. Unang pagmulat ng mga mata ko, naramdaman kong sakit dulot ng malaking injury. Nakalimutan niyo na po ba? Halos 1 taon din po akong paralisado. Nagtataka ako kung sinong may gawa nun sa akin. Siguro may gustong pumatay sa akin kaya pinili nyo na dito ako sa kumbento tumira. Hindi ba? Seryosong muli kong bigkas. Muling nagkatinginan ng dalawa. Kaya naman kaagad kong nakonpirma na totoo nga ang iniisip ko. Noon, 5 years ago may gustong pumatay sa akin. Nasa balat kong ebidensya kaya wala nang marami pang tanong. Kung sino man ang nanakit sa akin noon, hindi ko nahayaan pang mangyari ito ulit ngayon. Wala na rin naman akong balak na lumabas ng kumbento eh. 5 taon pa at kapag hindi pa rin bumabalik ang alaala ko, yun na rin sigurong sign para tuluyan kong pasukin ang pagmamadre. So, payag ka na? Tanong naman ito sa akin. Saan? Nasasama sa'yo sa labas? Teka lang, hindi ba nakakahiya? At saka, kailangan ko pang magpaalam kay Mother Teresa. Baka hindi ako payagan. Sagot ko rin naman dito. Victoria, pumayag na siya. Nakausap ko siya kanina. At pumayag siya na isasama kita sa labas para makapamamasyal ka din. Nakangiting sagot nito sa akin. Ha? Talaga? Abat, grabe ka, Dok. Parang sure na sure ka na sasama ako sa'yo ah. Nakangiting sagot ko dito. I know. Nasasama ka at isa pa, malapit ng Pasko. Mas masarap mamasyal ng mall kapag mga ganitong season. Sagot din naman to sa akin. Well, since naipaalam mo na ako kay Mother Teresa, magbibihis na muna ako. Nakangiting sagot ko dito. Sure, dito lang ako. Hintayin kita. Take your time, senyorita. May halong biro sa boses na sagot nito sa akin. Kaya naman hindi ko mapigilan ng matawa. Senyorita ka dyan. Ikaw talaga, puro kabiro. Huwag mo kong tawagin senyorita. Lalo na't hindi naman ako anak mayaman. Pabiro ko ding sagot dito. At pagkatapos noon, nakangiti na ako naglakad patungo sa aking kwarto. Sasama ako sa kanila. Tama ito. Sa loob ng 5 taon, dito lang sa loob ng kumbento umiikot ang mundo ko. Hindi naman ako madre para hindi pwedeng lumabas. Isa akong malayang citizen at pwede akong lumabas dito hanggat gusto ko. Pero syempre, bilang paggalang na din kina Mother Teresa, pati na rin sa ibang madring kumukukup sa akin, kailangan pa rin talaga na magpaalam sa kanila. Guillermo POV. Victoria, it's been 5 years pero bakit feeling ko kahapon lang nangyari ang lahat-lahat? Bakit sobrang sakit pa rin sa kalooban na wala ka na? Mahina akong bulong sa hangin. Kagaya ng mga nakagawian, nandito ako ulit sa harapan ng puntod nito. Nakatitig sa kawalan at pilit na inaalala ang mga masasaya naming nakaraan. Puro masasayang alaala lang kasama nito ang gusto kong alalahanin.
Dahil hanggat maaari, ayaw ko nang muling balikan sa isipan ko kung gaano ko kalupit dito noon. 5 years ago, mas ginusto nitong si Victoria na mamatay kaysa manatili sa tabi ko dahil sumobra ako sa pagpapahirap dito. Malalaki ng mga anak natin at nag-uumpisa na silang magtanong kung naasan ka bilang ina nila. Hanggang kailan mararamdaman ng puso kong sakit at pagdurusa. Victoria, miss na kita at kung pwede lang nasundan kita dyan. Ginawa ko na sana yun, muli kong sambit. Kagaya na hindi ko na mabilang pa na pagdalaw sa puntod nito, muli kong hinayaang pumatak ang luha sa aking mga mata. Tumitig ako sa papalubog na sikat ng araw at muling napailing. Kung maibabalik ko lang sanang lahat, sana hindi ako nagpadala sa galit ko. Sana buhay ka pa hanggang ngayon. Siguro, ganito na lang ang magiging buhay ko. Mananatili ako malungkot at nagdurusa dulot ng pagkawala mo. Ang unfair mo. Alam mo ba yun? Hindi mo lang pinansin ang unti-unti kong pagbabago at mas ginusto mo na iwan ako. Pati na rin ang mga anak natin. Kung malupit ako, mas malupit ka, Victoria. Muli kong sambit. Pagkatapos noon, kusa kong hinaplos ang lapitan nito gamit ang mga palad ko. Tinitigan kong kandilang nauupos na bago ako dahan-dahan na tumayo at muling inilibot ang paningin sa buong paligid. Madilim na, hindi na makikita sa buong paligid ang mga magagandang bulaklak na sinadya kong pinatanim sa mga tauhan ko. Yes, kung dati puro mga halamang ligaw ang makikita dito sa paligid ng puntod ni Victoria, ngayon iba na. Napapalibutan na to ng mga magagandang bulaklak. Gusto ko kasi na magandang-maganda ang buong paligid. Gustong-gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ko pinapahalagahan ang isa sa mga 3 puntod na nakalibing dito. Nanatili pa ako ng ilang minuto dito sa puntod ni Victoria bago ko tuluyang nilisan ng lugar. Sakay ng kabayo, umuwi ako ng mansyon kung saan nadatnan ko nakapapasok pa lang ng isang sasakyan na kilalang kilala ko. Pagkahinto pa lang ng sasakyan sa driveway, kaagad ko natanaw ang kambal na tatakbo palapit sa sasakyan. Sa bagay, kagabi pa hinihintay ng kambal na dumating ang tita at tito nila dahil nag-promise na naman ng 2 ugok na ito ng pasalubong para sa mga anak ko. Tsk! Kay bilis na lumipas ang 5 taon, parang kailan pero bukas din gaganapin na ang engranding 5 kaarawan ng mga bata. Mga anak ko na kahit kailan, hindi na nila masisilayan ang kanilang ina na si Victoria. Tita! Hi po! Pasalubong po namin! Narinig kong wika ni Gabriel Ace. Halatang excited ito at nang makalapit sa tiyahin ay walang pagdadalawang isip na yumakap dito. Samantalang si Via Marie naman ay sumili pa sa loob ng sasakyan at muling lumabas na malungkot ang muka. Wala po si Tito Leonardo? Narinig kong tanong nito. Kaagad din namang napakunot ang noo ko. Ang alam ko kasi, sabay na si Vida at Leonardo na uwi dito sa mansyon pero bakit mag-isa lang itong si Vida ngayon? Naku, baby, susunod ang tito nyo. May importante lang kasi siyang nilakad eh. At saka, nakalimutan nyo na ba? Birthday niya ngayon kaya naman may date siya. Nakangiting sagot naman ni Vida. Muli ako napakunot noo. Date? Kailan pa nagkaroon ng interes si Leonardo sa mga babae? Hindi ko tuloy mapigilan ng mapailing. Mabilis din ako naglakad palapit sa mga to. Daddy! Excited na wika ni Via Marie. Napansin itong pagdating ko kaya patakbo tong lumapit sa akin at yumapos. Hi, princess. Kumusta ka? Hindi ka ba nagpasaway dito sa mansyon? Nakangiting wika ko. Hindi na ako nakatiis at kinarga ko na rin ito at parang isang mamahaling kristal na niyakap ko to na puno ng pagmamahal. Yes po! Good girl po ko kaya lang si Gabriel nakabasag na naman, Daddy! Nabasag niya na naman po yung picture frame ni Mommy kasi po tinamaan na naman ng bola. Pagsusumbong ni Via sa akin kaya naman napatitig ako kay Gabriel na noon ay mabilis na nagtago sa likuran ng tiyahin nitong si Vida. Daddy, I am sorry po. Promise hindi na po ako maglalaro ng ball sa loob ng kwarto ni Mommy. Gabriel, alam mo bang? Guillermo, para ka namang hindi dumaan sa pagiging bata eh. Huwag mo nang pagalitan si Gabriel. Pwede namang palitan ng frame na yun. Isa pa, iwasan mo nang magalit sa bata, lalo na't masyadong vulnerable ang feelings nila. At baka mamalayan mo na lang na malayo na palang loob nila sa'yo. Seryosong bigkas naman ni Vida.
Hindi ko naman mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Tumitig ako kay Gabriel bago ko ibinaba si Via at muling hinarap si Via. Nasaan si Leonardo? Bakit hindi mo siya kasama? Seryosong tanong ko dito. Napansin ko na saglitong natigilan at nag-iwas ng tingin sa akin. Bukas ng kaarawan ng kambal, isa pa, hinahanap siya ni Lolo Santiago. Hindi pwedeng hindi siya dumating lalo na't darating siya. Guillermo, darating si Leonardo. Nakatulang kasi na may biglaan siyang lakad kaya hindi siya nakasabay sa akin. Seryosong sagot din ito. Lakad? Babae? Kunot na akong tanong. Nasa tamang edad na si Leonardo para maghanap ng babaeng mapapangasawa niya. Walang masama doon. Baliwala rin itong sagot sa akin at hawak ang kamay ng kambal. Mabilis na itong naglakad papasok ng mansyon. Naiwan naman akong hindi mapigilan ng mapailing. Well, wala namang masama kung papasok na si Leonardo sa buhay pag-aasawa. Nasa tamang edad na ito at isa pa, alam kong successful na din ang pinsan kong yon. Dating una nitong negosyo ay mga funeral parlor. Ngayon ay masarili na tong pag-aari ng hospital sa Manila. Victoria POV. Wow! As in wow! Grabe ang ganda dito! Hindi ko mapigilang bigkas. Nandito kami sa isang mall at sa hinagap, hindi ko akalain na mag-enjoy pala ako sa pamamasyal kasama si Leonardo. Nagustuhan mo ba? Teka lang, alangan namang puro lakad lang ang gagawin natin. Shopping din at bili ka ng mga gamit mo. Sagot din naman ito sa akin, napatigil naman ako sa aking paghakbang at nakangiti tong hinarap. Hindi na kailangan. Marami na ako mga gamit na bigay ni Dr. Vida. Gusto ko lang maglakad-lakad at makita kung gaano kaganda yung mga designs ng mall na to. Feeling ko kasi bago sa paningin kong lahat-lahat ng nakikita ko eh. Nakangiting sagot ko dito. Yeah, bago sa yung lahat-lahat dahil balita ko. Hindi ka naman daw nakakapasyal ng mall noon. Narinig kong mahinang bulong nito. Talaga? Hindi ba? Kaya pala parang saya-saya ng puso ko. Leonardo, maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito ha. At least bago ako sasabak sa pagiging madre, alam ko na may ganitong lugar pala. Uwi ka ako dito. Napansin ko namang kaagad na nagsalubong ang kilay nito. Madre? Anong pagmamadre? Teka lang, don't tell me na. Oo, gusto ko maging katulad nila Mother Teresa at kagaya ng ibang mga madre na nakakasama ko sa kumbento. Gusto ko maging kagaya nila, Leonardo. Nakangiti kong wika. Hindi ko na pinansin pa ang biglang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito. Muli ko kasing nilibot ang paningin ko sa buong paligid. Aminado ko na magaganda ang nakikita ko pero mas masaya pa rin sa kumbento. Tahimik at higit sa lahat mas nakakatuwa pa rin makihalubilo ang mga batang inaalagaan namin doon. Naku, Senyorita Victoria, ikaw ba yan? Patuloy ang mabagal na paghakbang naming dalawa ni Leonardo ng isang matandang babae ang bigla na lang humarang sa daraanan namin. Napatigil tuloy ako sa paghakbang at nagtatakang napatitig sa babae. May edad na ito. Siguro nasa 60s na at may kasama tong isang babae at lalaki na kung hindi ako maaring magkamali ay halos hindi magkalayo sa edad ko. Hello, kilala niyo po ko? Nagtatakang tanong ko dito. Naramdaman kong paghawak ni Leonardo sa kamay ko at pilit akong hinihila paalis pero tumingala lang ako dito at umiling. Kilala nila ako, Leonardo. Gusto ko silang makausap. Seryosong wika ako. Kaagad ko ding napansin ang pag-alala sa mukha ni Leonardo bago sunod-sunod na umiling. Victoria, hindi ba't hindi ka pwedeng umuwi ng late sa kumbento? Baka magalit si na Mother Teresa at Senyorito Leonardo, ano nangyari? Bakit kasama mo si Senyorita? Hindi totoo na. Aling Lourdes, mangugusto. Kung ano man ang nakikita niyo ngayon, pwede ba? Huwag na muna kayo magtanong. Pangako po dadalaw ako sa inyo sa bahay niyo mamaya pag uwi ko. Seryosong wika ni Leonardo sa mga to. Nalabis kong ipinagtaka. Napansin ko na hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin ng matandang babae na Lourdes pala ang pangalan. May buti ng luha na nag-uumpisang pumatak mula sa mga mata nito kaya naman wala sa sariling napalapit ako dito. Kilala niyo po ba ako? Sorry po wala po akong maalala. Hindi ko kayo maalala dahil may amnesia po ako. Seryosong bigkas ko. Amnesia? Senyor, kung ganun, siya nga si Senyorita Victoria? Alam ba ito ng lolo mo at... Manang please, mamaya na.
Ayaw ko maguluhan si Victoria sa mga pinag-uusapan natin. Narinig niyo naman po siguro sinabi niya kanina. May amnesia siya, wala siyang maalala. Promise po kapag may time, dadalaw kami ni Victoria sa bahay niyo. Seryosong wika naman ni Leonardo. Hindi ko alam kung imagination lang bang lahat-lahat pero bakit feeling ko may mga bagay na gustong iwasan itong si Leonardo. Okay, sige. Maghihintay kami, senyor. Maghihintay kami at gusto lang naming malaman nyo na masaya kami dahil buhay pala si senyorita. Seryosong wika ni Manang Lourdes at pagkatapos noon sabay-sabay na naglakad palayo ang mga ito. Nagtataka na nasundan ko na lang ng tingin ang mga ito. Ang weird kasi kilala nila ako at senyoritang tawag nila sa akin pero ayaw ni Leonardo na makausap ko sila ng matagal. Eh di sana makakakuha ako ng lead kung sino ba talaga ako, hindi ba? Well, baka naman gusto lang akong protektahan ni Leonardo. Kahit nasabihin na mukhang mababait naman ang buong mag-anak na yun, hindi ko pa rin sila kilala. Baka mamaya mapahamak ako kung susuway ako sa nais nitong si Leonardo. Noon pa man, si Leonardo na nag-aalaga sa akin. Ibig sabihin, hanggat wala akong maalala, tanging dito kay Doc Leonardo at Dr. Vida lang, ako dapat na magtitiwala. So, paano ba yan? Tuloy na tayo sa pag-iikot o gusto mo na kumain na muna tayo? Nakangiti na tanong nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang muling mapangiti. Ang sweet talaga nitong si Leonardo. Alam na alam talaga nito kung anong gusto ko. Order ka pa ng gusto mo. What do you want? Ice cream? Cake? Or... Doc, ayos na po ako. Busog na. By the way, salamat dahil sinama mo ako sa pamamasyal at sa masarap na dinner. Nag-enjoy ako. Nakangiting sagot ko dito. Maliit na bagay. If you want, magtatagal naman ako dito sa Santa Carolina. Kaya naman, pwede kita ulit sunduin sa kumbento para makapamasyal ulit. Sagot din naman ito sa akin. Walang pagdadalawang isip na kaagad din naman akong umiling. Alam ko kasing sa Maynila, naka-assign itong si Doc Leonardo at kaya lang umuwi dito sa Santa Carolina para i-celebrate ang kaarawan nito at isa pa may kamag-anak tong dinadalaw sa karatig na bayan. Hindi na, nakakahiya sa'yo, Doc. Siguro kung mapagawi ka dito sa Santa Carolina, ayos lang. Nakangiting sagot ko din dito. Isa pa, ayaw ko rin kasi talaga na makaistorbo ng tao eh. Ayos lang. Saka siguro kung ayos lang sa'yo, bala ko sanang invite ka para sumama sa akin sa Manila. Doon kasi mas maraming pasyalan at... Doc, hindi na po. Wala po akong balak na umalis ng Santa Carolina. Masaya na po ako sa kumbento at isa pa. Kailangan po ako ng mga bata. Nakangiting sagot ko dito. Napansin ko na natigilan naman ito. Kung ganun, buo na talagang desisyon mo na maging madre. Balang araw, hindi na ba talaga magbabagong desisyon mo, Victoria? Seryosong tanong nito sa akin. Nakangiti naman ako na tumango. Hindi pa naman ngayon. Siguro kung sa loob ng 5 taon at hindi pa rin bumabalik ang alaala ko, yun na rin talaga siguro yung time na papasukin kong pagmamadre. Sa ngayon, masaya ako na nakakatulong sa kumbento sa paraan na alam ko, sagot ko din dito. Kaagad din naman tong napangiti. No worries. Kagaya mo, bala ko rin tumulong sa kumbento sa paraang alam ko. Nakangiting sagot din ito sa akin, kaagad din naman akong napakunot noo. Rhea? Nagtatakang tanong ko dito. Rhea, short for Victoria. Para kasing mas bagay sa yung pangalan na yun eh. Parang mas cute at bagay sa personality mo. Kaya simula ngayon, Rhea nang itatawag ko sa'yo. Ayos lang ba? Nakangiting sagot dito sa akin. Walang pag-aalilangan naman ako na tumango. Sounds cute. Ang sarap sa tenga. Okay, simula ngayong araw, gusto kong Rhea ang itawag mo sa akin. Sagot ko din dito. Siya nga pala, balik na tayo ng kumbento. Baka hinahanap na ako nila Mother Teresa. Dagdag ko pa. Sure. Teka lang, wala ka na bang gustong bilhin? O kainin man lang? Tanong nito sa akin. Dr. Leonardo, busog na ako. Salamat sa offer. Uwi na tayo. Nakangiting sagot ko dito at pagkatapos noon, sabay na kaming naglakad palabas ng restaurant. Inihatid ako ni Dr. Leonardo sa kumbento at pagkababa ko, mabilis din itong umalis. Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang naglalakad ako papasok. Ngayon ko lang din tuluyang na-realize na masarap pala talaga nakasama si Leonardo.
Napakabait nito at higit sa lahat ramdam kong pag-aalala nito sa akin. Habang naglalakad ako patungo sa kusina kung saan ginagawang mga cookies at iba pang mga produkto ng kumbento, nakasalubong ko naman ang isa sa mga madre, si Sister Teresita. Kaagad ko itong binati. Magandang gabi po, Sister Teresita. Magandang gabi din naman sa'yo, Victoria. Pinapasabi nga pala ni Mother Teresa na kapag dumating ka na, dumiretso ka na muna ng opisina. May sasabihin daw siya sa'yo. Nakangiting sagot din naman ito sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka at the same time bigla din akong kinabahan. Nag-aalala din ako na baka magalit si Mother Teresa dahil ginabi ako ng uwi. Ah, ganun po ba? Sige po, pupuntahan ko na po siya. Maraming salamat po, sister. Nakangiting sagot ko. Tumango naman ito at dumiretso na din ng lakad patungo sa kusina. At ako naman ay diretso na sa opisina ni Mother Teresita kung saan nadatnan ko ito na halatang hinihintay ang pagdating ko. Ah, magandang gabi po, Mother. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakauwi. Bati ko dito at hinging paumanin na rin. Kaagad din naman tong napangiti. Ayos lang, Iha. Halika, upo ka na muna at may importante akong sasabihin sa'yo. Sagot din naman ito kaagad sa akin. Kaagad din naman akong naupo sa visitor's chairs sa tapat mismo ng office table nito. Si Leonardo, nakaalis na ba? Tanong nito sa akin. Opo, inihatid niya lang po ako kanina sa tapat ng kumbento tapos umalis na rin po siya. Mother Teresa, sagot ko din naman kaagad dito. Ganun ba? By the way, kaya kita gustong makausap dahil kanina pagkaalis nyo, may tumawag dito sa opisina. Nag-order siya ng mga goods at products para give away daw sa mga bisita dahil kaarawan din daw ng kambal na anak. At bukas, gusto rin daw nila na imbitahin ng mga batang edad 5 hanggang 7 taong gulang para dumalo sa kaarawan ng mga bata. Nakangiting wika ng mother sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng magtaka at the same time natutuwa akong isipin na may gustong bumili ng produktong nagawa namin. Kahit papano, malaking tulong yun dito sa kumbento at hindi lang yan. Unti-unti na nga pala talagang nakikilala ang mga produktong gawa namin. Saan po yun, Mother? Kung bukas na pong kaarawan, may enough pa po kaya tayong product na maibibigay sa kanila? Nagtatakang wika ko. Oo naman, kanina nagtulungan kami na mag-bake ng maraming cookies at gumawa ng jam. Ngayon pinapalamig na lang at nag-uumpisa na silang mag-pack. Victoria, alam kong wala kang obligasyon sa kumbento, pero pwede bang makiusap sa'yo? Pwede bang ikaw na lang sumama bukas patungo sa Hacienda Balboa para i-assist ang mga bata kasama sila Sister Teresita, Sister Mariana at Sister Nora? Gustuhin ko man kasing sumama bukas. Hindi pwede lalo na't may convention din ako na dadaluhan sa Manila at kailangan ko ring bumiyahe bukas ng umaga. Seryoso nitong wika. Ah, okay po. Wala naman pong problema. Maliit lang naman pong bagay to, Mother. Walang pagdadalawang isip kong pagsang-ayon. Kaagad din naman itong napangiti. Good. Thank you, Iha. Hulog ka talaga ng langit dito sa Angels of Hope. Natutuwang sagot din nito sa akin. Mga ka-Ash, kung meron man tayong mapupulot na aral ngayong araw, ito ay ang katotohanan na hindi natin matatakasan ang ating nakaraan. Gaano man natin to subukang ibaon sa libot. Minsan nakala natin tapos ng isang kabanata. Pero ang tadhana mismo ang gagawa ng paraan para harapin natin ang mga dapat nating harapin. Dahil doon lamang tayo tunay na makakalaya at makakapagsimula ng bagong yugto. Sa tingin niyo ba, handa na ba si Victoria sa mga matatagpuan niya sa Hacienda Balboa? At si Guillermo, handa na bang puso niya sa posibilidad na hindi na pala hanggang alaala na lang ang lahat? Naku, exciting. Pakaabangan sa susunod nating kabanata.